Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Nagbitiw na bilang presidente ng ating Senado si Senador Juan Ponce Enrile ngayong hapon lang po yan sa huling sesyon ng Senado para sa ika-15 Kongreso. Pero bago ang kanyang irrevocable resignation ika nga, naglabas ng sama ng loob si Enrile sa paninira umano ng ilang kabaro niya. Mula sa Senado, nakatutok live si Jam Sisante. Jam. Yes, Mike, nagbitiw na nga bilang Senate President si Senador Juan Ponce Enrile matapos magsama ng loob sa umano'y mga paninira sa kanya na anya'y naging dahilan ng pagkatalo ng kanyang anak sa nakaraang eleksyon. I will leave each of my colleagues to explain directly to the people who elected them their respective positions on these issues and to account for their own budgets, as I have always been ready to account for my own. I can no longer speak for them. I refuse to be anyone's scapegoat and everyone's whipping boy. And so, as a matter of personal honor and dignity, I hereby irrevocably resign as Senate President. Tuluyan nang nagbitiw si Senador Juan Ponce Enrile bilang Senate President matapos maglabas ng sama ng loob sa umano'y paninira sa kanya ng ilan niyang kasamahang senador. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Enrile na siya ang sumalo sa lahat ng kritisismo ukol sa sistema nilang liquidation by certification, gayong matagal na itong ginagawa sa Senado. Noong Enero, lumabas ang balitang nagbigay ng dagdag pondo si Enrile sa opisina ng mga senador mula sa savings ng Senado noong nakaraang Pasko. Pero mas mababa raw ang natanggap ng opisina ni Senador Miriam Defensor Santiago, Antonio Trillanes IV, Pia Cayetano at Alan Peter Cayetano. Ang issue ring ito, sabi ni Enrile, nakaapekto raw sa kandidatura ng anak na si Congressman Jack Enrile. The enmity that marked the ending of our session days last January and early February was carried well into the campaign. This was helped in no small measure by the virulent personal attacks against me by a non-candidate senator who fashions herself as my nemesis and who evidently delights in doing the job. There were, of course, many others who had their own reasons for ensuring that I was ruined, and that, consequently, my son's candidacy was ruined. Ikinalulungkot daw nila Cayetano at Trillanes na sa ganito pa nauwi ang pagtatapos ng 15th Congress. So yung naging issue kasi kung paano gastusin ng Senado ang pera ng Senado at kung na-audit ba nito at kung totoong pinipirmahan lang. Hanggang ngayon naman hindi nasasagot yun eh. I'm looking at this as more theatrical than anything. Samantala, nakalib si Senador Miriam Santiago at hindi naman nagbigay ng kanyang pahayag si Senador Pia Cayetano. Pinag-uusapan na hindi na makukuha muli ni Enrile ang Senate presidency sa 16th Congress. Sa bilang daw kasi ng ilang senador, mas maraming boto kay Senador Franklin Drilon na campaign manager ng Team Pinoy noong nakaraang eleksyon. Tayo po ay ibig nating tulungan ang Pangulo sa kanyang agenda. Kaya kinakausap po ang aking mga kasamahan na senador. Ngayon, kung nasa kanila po ang pagpapasya. Mismo ang ilang kaalyado ni Enrile, aminadong mukhang si Drilon ang magiging bagong Senate President sa susunod na Kongreso. Pero hindi raw mawawala ang suporta nila para kay Enrile. If Senate President Enrile would want to run for Senate President, I will vote for him. If he will not, then most probably I will still be with him in our bloc. If we are relegated to the minority, so be it. I've been giving pronouncements left and right, publicly and privately, that if Senate President Enrile goes down, I will go down with him. Pagkatapos ng speech ni Enrile, nakipagkamay ito sa ilang senador sabay labas sa session hall. Sa parking lot bago umuwi, nakita si Enrile na kasama sina Estrada at ang nag-resign ng Chief of Staff na si Gigi Reyes.
Mike, sa ngayon tumatayong acting Senate President sa Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada alinsunod sa patakaran ng Senado. Mike? Maraming salamat, Jam Sisante.